Isang mapagpalang araw mga kapatid. Atin pong ipinagdiriwang sa banal na misang ito ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay napakahalagang bahagi ng hiwaga ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa muling pagkabuhay at pag-akyat niya sa langit, naganap na ang kanyang misyon at ngayon ay naluluklok sa kalwalhatian kasama ng Ama at ng Espiritu Santo na siyang nananatili at bumubuhay sa atin sa pananampalataya at pag-ibig. Sa linggo ring ito, ating ipinagdiriwang ang ika-54 na pandaigdigang araw ng komunikasyon na may temang upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo, ang buhay ay naging kasaysayan. Ang mangunguna sa ating banal na misang ito ay si Reverend Father Ramon C. Atanasio. Atin pong ihanda ang ating mga sarili para sa banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan, na kanyang pinanggalingan upang kami pangunahan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa sa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, bago siya umakyat sa langit, iniutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo. Bababa sa kanila ang banal na Espiritu at pagkakalooban sila ng kapangyarihan. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa
ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagabilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hiniram. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya ay buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya ay kasakasama pa nila, kanyang tinagabilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't na magkasama-sama si Jesus at mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya ay inakyat na sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita niyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Ang ating pong itutugon, habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan, siya ay naghahari sa sangkatuhan. Tugon po. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinansuog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Tugon po. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Tugon po. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Sa ikalawang pagbasa, dahil sa handog niyang buhay, bilang hain sa Diyos para sa ating kapakanan, naging karapat-dapat tayo sa buhay na walang hanggan. Pinaaalalahanan tayong mabuhay ng matuwid at magpakatatag sa pananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ang tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumubuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan,
kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po ang lahat, humayo't magturo, kayo palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ang ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So magandang umaga mga kapatid sa inyong lahat. At ngayon ay ipinagdiriwang natin sa linggong ito ang kapista o dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa kaharian ng Ama. At ito ay nangyayari pagkatapos ng 40 araw. Kaya ito'y mga huling araw o huling linggo bago tayo magdiwang ng Pentecostes, ang katapusan talaga ng pagdiriwang ng linggo ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ito'y isang paalaala sa ating lahat. Ang pag-akyat ni Jesus sa kaharian ng Ama ay isang paanyaya sa ating lahat. Kaya nga nabanggit niya sa Ebanghelyo na siya ay binigyan na ng kapangyarihan ng Ama sa langit at sa lupa. At siya ay paparoon na sa Ama na ipinangako sa kanya ng Ama pagkatapos ng lahat ng mga ginawa niya sa kanyang buhay dito sa lupa. At ito'y isang paanyaya na tayong lahat din ay magkakaroon din ng pagkakataon na makasama niya sa kaharian ng Ama. Kaya yung ascension po, ang ibig sabihin o ang kahulugan nito sa atin bilang mga mananampalataya, the significant of this solemnity of the ascension of Christ, ipinapahayag dito na yung kanyang misyon sa lupa
ay natapos na. So, the end of His mission on earth is already finished, but not really end. Hindi ho talaga natatapos, sapagkat sabi nga ng Ebanghelyo ngayon na tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, yung kanyang ginawa sa lupa, yung kanyang ginawa sa mundo ay pagpapatuloy ng mga alagad. Kaya lahat tayong mga naririto ngayon na nabubuhay pa, na naririto at nakikinig sa kanyang salita, sa kanyang mga utos, tayo ang magpapatuloy nito. Natatandaan ko nga yung isang kwento tungkol sa kapistahan na ito ng Ascension. Ito'y isang legend story, sabi nga. Nung paakyat na raw si Jesus sa langit at papasok na sa langit, naroon na siya, nagkaroon daw sila ng pag-uusap ng Anghel Gabriel. Alam niyo naman si Anghel Gabriel, no? Yung Angel Gabriel ang nag-announce, no, kay Maria na siya magiging ina ng tagapagligtas. Kaya nung natapos na at naroon na siya sa langit at umakyat na, tinanong siya ni Gabriel, sabi niyo, ano ngayon ang plano mo? O Jesus, pagkatapos ng lahat, ano na yung susunod mong plano? Yung bang katotohanang ipinahayag mo sa lupa ay magpapatuloy? Nakakasiguro ka ba na ito ipagpapatuloy ng mga taong tinuruan mo? Ang sagot ni Jesus, kaya nga tinawag ko ang mga mangingisda, ang mga tax collectors, para sila ang magpatunay, no, ng katotohanang itinuro ko sa kanila ng kaligtasan. Sabi ni Gabriel, ano pa yung mga susunod mong plano pagkatapos nito? Talaga bang nakakasiguro ka na mananatili ang katotohanang ipinahayag mo sa lupa? Kaya nga, no, sila Juan, si Santiago, si Mateo, no, si Tomas, no, tinuruan ko ng pananampalataya, nagduda nung una, tinuruan ko siya. At tapos, pagkatapos ng kanilang conversation, ang huling tanong talaga ni Gabriel, ano ngayon nga ang plano mo? Paano mong mapapanatili itong mga ito? Ikaw ba'y talagang nakakasiguro na ipagpapatuloy nitong mga taong ito na iniwan mo? Ang sagot ni Jesus, nagtitiwala ako sa aking mga alagad. So mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo'y buong tiwalang iniiwan sa atin ang gawaing ito. Ano bang gawain ito? Ipagpatuloy yung kanyang mga ipinahayag tungkol sa kaligtasan, pagmamahal, pagpapatawad, paglilingkod sa kapwa. Nawa magpatuloy ito mga kapatid. Kaya yung Ascension, sabi ko nga kanina, paanyaya ito sa ating lahat, na tayong lahat kapag natupad na rin nating lahat ng mga gawain natin dito sa lupa, tayo rin ay aakyat kasama o sasamahan natin ng Ama, ang Anak, doon sa kanilang kaharian, sa kanyang kaharian. Kaya lang, anong dapat nating gawin? Kasi sabi nga ng mga tao, what we are going to do after ascension? Well, una sa lahat, siyempre, kung gusto natin talagang makaakyat sa langit kasama ng Panginoon at ng Ama, una sa lahat, iwanan natin ang mundong ito. What is the meaning of that? Anong ibig sabihin ng iwanan? Well, kailangan tanggapin natin sa ating buhay, ang kamatayan ay katotohanan. Hindi tayo makakaakyat sa langit hanggat di tayo namamatay. Hindi naman nangangahulugang magpapakamatay tayo o kaya ay wala tayong gagawin hanggang sa mamatay na tayo. No. Kailangan pahalagahan din yung buhay. Kailangan ipakita natin na tayo hindi takot mamatay. Na tinatanggap natin ang katotohanan ng kamatayan sa ating buhay. Para hindi tayo matakot sa kamatayan, kailangan sundin natin ang ipinag-uutos ng Panginoon.
Kailangan tamang lahat ang gagawin natin para hindi tayo natatakot mamatay. Sa katunayan, kaya tayo natatakot mamatay kasi ang dami nating hindi ginagawang mabuti. Mas marami yata ang hindi mabuti kaysa sa mabuti nating ginagawa. Kaya ang iniisip natin, pag namatay tayo, hindi tayo sa langit pupunta. Kaya ito yung hamon sa ating lahat. Paano tayong mapagbubuti natin ang buhay sa mundong ito? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Di ba sabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan, nitong mga nakaraan, ang nagmamahal sa akin ay siyang tumutupad sa aking mga utos. Those who love me will always follow my commandments. So what is that commandments? Ito yung utos ng pagmamahal. Alam nyo, sa katunayan, itong nararanasan nating problema, no? Nakakatakot talagang mamatay. Abay, kung mamamatay ka nga naman sa virus nang walang kalaban-laban, talagang matatakot tayo. Pero, kung ikaw ay mag-aalay ng buhay para sa kaligtasan ng iba, iba yon. Kaya ito yung nakikita natin sa mga kapatid nating naglilingkod sa hospitals, sa mga quarantine centers, na hindi nila alintana ang kamatayan, sapagkat alam nila na sila ay naglilingkod ng tapat sa kanilang mga pinaglilingkuran sa mga kapatid nila. Kagaya ng sinabi ko last Sunday, hindi lamang dahil sa sweldo ginagawa nila ito, kasi gusto nila talagang sumunod sa utos ng Diyos, sa utos ni Kristo, sa halimbawa ni Kristo. Ito yung pagkasabihan na talagang it's better to save lives than to save my own life. Sapagkat naririto tayo sa mundo para sa iba. Naririto ako sa mundo at ako'y isinilang sa mundo hindi para sa aking sarili. Ako'y naririto para sa aking kapwa-tao. Kaya ito yun mga kapatid, sana po, no? Ito'y magpahayag sa atin ng isang biyaya na nanggagaling sa Diyos. Kaya itong ascension na ito ay malaki ang dating sa ating lahat. Nawa ang mga salita ng Diyos, ang halimbawa ni Kristo ay talagang tumimo sa ating isip at puso upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos, kay Kristo sa pamamagitan ng ating mga gawain. Ngayon mga kapatid, magpahayag tayo ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yubao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, umarap siya sa Ama para sa atin. Kung si Kristo ang ating tagapamagitan,
nakatitiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Ang ating itutugon, Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pakinggan mo kami. Gabayan nawa ng Diyos ang ating Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian, upang manatili silang patutuo sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba pang anyo ng makabagong media para sa kabutihan at wastong pamantayan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Mapabilis nawa at maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating naglilingkod sa mga hospitals na nabanggit ka kanina. Nawa sila'y bigyan ng lakas, ng inspirasyon ng Panginoon at gabayan sila ng Espiritu Santo sa kanilang mga paglilingkod. At nawa ay iligtas sila sa kamatayan at hindi sila mahawa ng mga sakit ng virus na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Matahimik nating itaas sa ating Ama mga sarili nating panalangin. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabangan ang makalangin na kaloob ng pag-akyat ng anak mo sa langit at ihatid kami nito sa kaharian mong walang hanggan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan, at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa at kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inuwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na ang mga namatay sa virus na ito, ay ipinapanalangin namin nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ito ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka
Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw. Spiritual na pagtanggap ng komunyon. Aking Jesus, nanalig akong ikaw ay nanahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong nagagapit ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin. At pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Papalalang ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. Dasalin natin ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalangin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo,
Siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo na makapangyarihan Diyos Ama sa araw na ito, ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ng pinto ng aakyatan ninyo. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Hesukristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan alinsunod sa pangako niyang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sort of feel like being a soldier on the front line of a war, and the opposite army is charging at us, and we don't know when they're going to hit. Things change by certainly on a daily basis, but almost on an hourly basis. I've been doing ICU work for about 11 years, and so I've had a lot of experience, but on the other hand, I've never taken care of patients with COVID-19. We work as a team, no one complains, everyone feels like they're doing their part. Communities do one or two things. Either they can panic or they can rise up and provide solutions. Answer.